Nagsisimula ang kwento kay Ferdy Rose Nova, na tumatanggap ng isang malupit na alok mula sa kanyang ama. Binigyan siya ng dalawang pagpipilian lamang, dapat siyang magpakasal kay Grand Duchess Valdrova, na isa talagang dragon, o itatakwil siya sa pamilyang Rose Nova. Para kay Ferdy, ang mga salitang iyon ay parang hatol ng kamatayan para sa isang maharlika. Ang pagtanggi sa kasal ay nangangahulugang mawawala ang kanyang pamilya magpakailanman, samantalang ang pagtanggap dito ay tiyak na kamatayan sa kamay ng isang dragon. Ngunit kahit ganoon, desperadong nais ni Ferdy na manatiling bahagi ng pamilyang Rose Nova. Bilang ang mahinang ikatlong anak ng isang pamilya ng mga kabalyero, na ipinanganak sa isang kalipan, wala siyang naging kakampi kailanman. Nagtiis siya ng maraming taon sa lahat ng hirap, sa paniniwalang ang patuloy na pagsisikap balang araw ay magbibigay sa kanya ng pagkilala. Sa kasamaang palad, matagal na palang tinalikuran ng kanyang pamilya ang kanilang paningin sa kanya. Matapos matanto ang masakit na katotohanan, pinili ni Ferdy na kusang umalis sa pamilyang Rose Nova. Sa desisyong yun, opisyal na siyang itinakwil at pinalayas sa pamilya. Habang siya ay papalayo, patuloy na lumalaki ang kanyang hinanakit. Bagamat alam ng kanyang ama kung gaano siya nagpakahirap, iniwan pa rin siya nito. Mula sa sandaling yun, nanumpa si Ferdy na ipagpagsisihan ng buong pamilya ang pagtatapon sa kanya. Nang araw ring yun, nagising si Ferdy bilang isang salamangkero sa edad na 18. Kumpara sa ibang mga nagsasanay, ang kanyang paggising ay napakalate na. Bawat salamangkero ay kumukuha ng lakas mula sa mana sa loob nila. Ngunit iba ang mana ni Ferdy, ang kanyang mahika ay pinapagana ng puot at paghihiganti. Kung mas marami siyang kinikimkim na puot, mas lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang mga taon ng pag-iipon ng puot na yun, tuluyang naabot ni Ferdy ang ika-6 na bilog at naging isang arkimago. Nang makuha na niya ang napakalakas na kapangyarihang yun, ang unang lugar na kanyang pinuntahan ay ang kanyang dating tahanan, ang pamilyang Rose Nova. Minanipula niya ang mga katulong na dati siyang kinukutya at pinilit niyang magpatayan ang mga ito. Pagkatapos, binusog niya ng puot ang panganay at pangalawang anak hanggang sa sila ang magwasak sa isa't isa. Sa huli, iisa na lamang ang natira, ang taong pinakamatindi ang puot ni Ferdy, ang sarili niyang ama. Matapos masaksihan ang pagkawasak ng pamilyang Rose Nova, tuluyang nawala ng espiritu ang ama ni Ferdy at nakiusap kay Ferdy na wakasan na ang kanyang buhay. Mahinaong sinabi ni Ferdy na tingnan nitong mabuti ang ipinagmamalaking pamilyang Rose Nova na itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang patay na ang lahat, pinanood ni Ferdy ang kanyang amang tuluyang mawasak habang unti-unting nagbubukas ang bangungot sa harap ng kanyang mga mata. Di nagtagal, nawala ang lahat ng may koneksyon sa pamilyang Rose Nova. Ngunit kahit na nakamit na niya ang kanyang paghihiganti, natanto ni Ferdy na hindi pa rin ito sapat. Ang kanyang puot at galit ay tumangging maglaho at sa halip ay kumalat sa buong kontinente. Dahil dito, hindi mabilang na makapangyarihang mga tao ang sumugod sa kanya na nakahandang mga espada. Sa kabila ng pagharap sa kanilang lahat, muling nakaligtas si Ferdy at naabot ang pinakamataas na antas na nakamit ng sinumang tao. Siya ay naging isang ikawalong bilog na dakilang salamangkero. Ngunit kahit noon, patuloy siyang kinamumuhian ng kanyang mga kaaway. Alam niyang anumang oras ay maghihiganti sila, tulad ng ginawa niya noon. Dahil doon, nagpasya siyang maging mas malakas pa. Ang susunod niyang layunin ay ang antas na lampas sa sangkatauhan, ang ika-9 na bilog, ang antas ng isang demigod. Upang marating ang antas na yun, kailangan niya ng napakalakas na kapangyarihan, subalit, ang pag-abot sa ika-9 na bilog ay nangangailangan ng puso ng pulang dragon, si Grand Duchess Valdrova. Dahil dito, nagpasya si Ferdy na patayin ang dragon at kunin ang kanyang puso. Ngunit may mas malupit na kapalaran ang nakalaan. Di nagtagal, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan nina Ferdy at Valdrova. Pareho silang nagtamo ng matinding sugat sa kanilang paglalaban. Nakitang balantuna ni Valdrova na ang lalaking dapat sana ay maging kanyang mapapangasawa ay ngayon napa-rating upang patayin siya. Ipinahayag ni Ferdy na dapat siyang mamatay ng tahimik sa kanyang mga kamay. Mahinahong ipinaliwanag ni Valdrova na alam niyang tinatawag siyang malupit ng mga tao, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Inihayag niya na hindi siya kailanman nagpakita sa sangkatauhan, kahit nung hindi pa isinisilang si Ferdy. Sa halip, palagi siyang nanatiling malayo sa mundo ng mga tao, at hindi niya maunawaan ang puot na itinuturo sa kanya.
Nagtataka siya kung anong sama ng loob ang pumuno sa kanya ng gayong pagkapuot. Nang marinig yun, sinisi ni Ferdy siya sa lahat. Sa kanyang paningin, siya ang dahilan ng lahat ng kanyang kasawian. Ipinaliwanag niya na ang kanyang makasariling pagnanais na makahanap ng isang tao na mapapangasawa ang nagdulot ng kanyang pagkatapon sa pamilyang Rosnova. Tinanong ni Valdrova kung yun ba talaga ang kanyang kasalanan. Iginiit ni Ferdy na ang kanyang kasakiman na kumuha ng tao bilang kanyang asawa ang siyang sumire sa kanyang buhay. Matapos marinig ang kanyang sagot, dahan-daang itinaas ni Valdrova ang kanyang kamay. Kasabay nito, inaktibo ni Ferdy ang kanyang magic circle, naghahanda para sa isa pang pag-atake, ngunit sa halip na tamaan si Ferdy, isinaksak ni Valdrova ang kanyang sariling kamay sa kanyang dibdib. Ang hindi inaasahang tanawin ay lubos na nagtulala kay Ferdy. Ipinaalala ni Valdrova sa kanya na ang kanyang mahika ay nangangailangan ng puso ng dragon. Agad na naisip ni Ferdy na sinusubukan nitong sirain ang puso. Para sa kanya, ang pusong iyon ang tanging pagkakataon upang marating ang ikasyam na bilog. Nang walang pag-aalinlangan, muli niya itong sinalakay. Ngunit sa kanyang pagtataka, kusa namang iniaalok ni Valdrova ang kanyang puso sa kanya. Hindi maintindihan ni Ferdy ang kanyang mga kilos, kaya tinanong niya kung bakit ito umaabot sa ganoong kalayo, napagtanto niya na kahit sa kanyang huling sandali, madali sana niyang napatay ang katulad niya. Inamin ni Valdrova na alam niyang kaya niya yun. Ngunit pinili niyang huwag gawin yun dahil naniniwala siyang naging miserable siya dahil sa kanya. Pagkatapos, inihayag niya ang katotohanang matagal na niyang dala. Palagi niyang kinamumuhian ang kanyang sarili, kinamumuhian niya ang mabagsik na dugo ng dragon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kinamumuhian niya ang hindi mapigil na pagnanasang magalit at sirain ang lahat ng walang dahilan. Kinamumuhian niya ang bersyon ng kanyang sarili na hinding-hindi niya mapigilan. Naniniwala siyang ang kanyang pag-iral ay nagdudulot lamang ng takot sa iba. Naisip niyang kung siya ay mamamatay lamang, sa wakas ay malulutas ang lahat. Ngunit kahit ganoon, minsan ay hiniling niyang makahanap ng kaligayahan habang siya ay nabubuhay pa. Tinawag niya ang hiling na iyon na isang hanggal na pangarap na nagdulot lamang ng pagdurusa sa hindi mabilang na tao, dahil ang lahat ay naging miserable dahil sa kanya. Umaasa siya na kahit si Ferdy ay makahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, naniniwala siyang ito na ang huling bagay na magagawa niya para sa kanya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nakaranas si Ferdy ng mga damdaming hindi niya maintindihan. Isang napakalakas na pakiramdam ng pagkabalisa ang pumuno sa kanyang puso. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na sinusubukan lamang siyang lituhin ni Valdrova hanggang sa huling sandali. Pinilit niyang alalahanin kung bakit siya naroon. Ang ikasyam na bilog ay sa wakas ay nasa kanyang mga kamay na. Ang asensya ng isang dragon na nabuhay ng maraming panahon ay nasa harapan na niya. Sa pamamagitan ng pagsipsip nito, naniniwala siyang malalampasan niya ang sangkatauhan mismo. Naniniwala siyang siya ay muling isisilang bilang isang demigod. Taglay ang pananalig na yun. Sinipsip ni Ferdy ang puso ni Valdrova. Sa sandaling ginawa niya yon, may kakaibang nagsimulang mangyari sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kahit na sigurado siyang nasipsip niya ang puso ng dragon. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang napakalalim na kumunoy. Noong una, inakala niyang epekto lamang iyon ng pagkonsumo ng puso. Pagkatapos, isang napakalaking alon ng mga damdamin ang bumuhos sa kanya, napagtanto niyang ang mga damdaming iyon ay kay Valdrova. Nasaksihan niya ang isang sinaunang paghihinagpis na higit na matindi kaysa sa anumang naranasan niya mismo. Kasabay nito, nakita niya ang isang malungkot, ngunit maamong kaluluwa na sinubukang yakapin ang buong mundo hanggang sa kanyang huling hininga. Sa sandaling yon, ang kanyang sariling puot at galit ay biglang nagmukhang napakaliit at walang kabuluhan. Nalulunod sa pagsisisi, natanto ni Ferdy ang kanyang ginawa. Nagsimula siyang magtanong sa lahat ng kanyang hinahabol. Ang pagiging isang dakilang salamangkero ay wala ng halaga. Ang paghihiganti ay wala ng halaga. Maging ang pag-akyat bilang isang demigod ay wala ng halaga. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sa wakas ay natanto niya ang tanging bagay na totoo niyang gusto. Gusto lamang niyang magkaroon ng pamilya, gusto lamang niyang mamuhay ng payapa. Muli niyang naisip si Valdrova at napagtanto niyang marahil yun din ang gusto niya. Ngunit huli na ang lahat para sa pagkaalam na yun, patay na siya sa kanyang sariling mga kamay. Ngayon, ang lahat ay tila walang kahulugan. Sa sandaling yun, naghanda si Ferdy na bigkasan ang tanging isang spell na magagamit ng isang salamangkero ng ikasyam na bilog.
Biglang, iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang ama muli. Sinermonan siya ng kanyang ama dahil sa hindi pakikinig habang ito ay nagsasalita. Natahimik si Ferdy, malinaw niyang naalala na ang kanyang ama ay naging baldado at kalaunan ay namatay. Agad niyang napagtanto na kahit papaano ay bumalik siya sa mismong araw na yun. Muling inihayag ng kanyang ama na napagpasyahan na ang kanyang pagpapakasal kay Duchess Valdrova. Inulit din ito na ang pagtanggi sa kasal ay magreresulta sa kanyang pagtatakwil sa pamilya, ngunit sa pagkakataong ito, humakbang si Ferdy nang walang pag-aalinlangan, hindi tulad ng dati, agad niyang tinanggap ang kasal. Ang pangalawang anak ng pamilya, si Jukan Rose Nova, ay lubos na nagulat nang marinig na tinanggap ng kanyang kapatid ang kasal. Tinanong ni Jukan ng lingkod kung narinig niya ng tama dahil ang kanyang kapatid ay hindi uri ng tao na kusang lalakad patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Ipinaliwanag ng Katie wala na si Ferdy ay malapit nang umalis, ngunit pinaalis niya ang lahat ng mga katulong at ikinulong ang kanyang sarili sa kanyang silid. Ngumiti si Jukan ng masama at nagpas siyang dumalaw upang kutsain ang desperadong mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala, sa loob ng kanyang pribadong silid, mahinahong naglalakad si Ferdy mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Biglang, sinipa ni Jukan ang pinto, sumigaw at galit na nagtanong kung bakit hindi pa siya umaalis. Ngunit nang tumingin sa loob ng silid, ang nakatatandang kapatid ay nagkaroon ng hitsura ng lubos na pagkamangha at pagkagulat. Nagulat siyang makita ang bunso na mahinahong nagbibihis dahil sigurado siyang makikita niya itong umiiyak sa takot. Tinitigan siya ni Ferdy nang mahinahon at tinanong ang kawalan ng asal ng kanyang kapatid sa pagpasok sa silid ng walang katok. Nang makita ni Jukan na nagulat siya na siya mismo ang nagbibihis, ipinaliwanag ni Ferdy na pinaalis niya ang mga katulong upang masanay na walang tulong. Naghinala si Jukan sa malaking pagbabagong yun at tinanong kung talagang nauunawaan niya ang kahulugan ng kasal. Sumagot si Ferdy nang may lubos na kalmado na alam niya. Ibig sabihin nito ay ang pagkatapon sa pamilya. Tumawa si Jukan ng nerbiyos at sinabing sa katotohanan ay sinisira niya ang kanyang sarili. Tinanong kung alam niya kung bakit palaging bakante ang posisyon ng nobyo. Sa sobrang lamig at determinadong ekspresyon, simpleng tumugon si Ferdy na alam niya ang lahat. Noong nakaraan, ang unang nobyo ni Valdrova ay ang ikatlong prinsipe ng imperyo. Siya ang perpektong lalaki dahil sa kanyang katalinuhan at kagandahan, tumanggi pa sa trono upang mag-apply para sa kasal. Gayunpaman, isang araw lamang matapos dumating sa teritoryo para sa kasal sa dragon, ang lalaki ay nagpakita sa isang kaawa-awang kalagayan na ang kanyang mga mata ay ganap na paralisado. Siya ay binugbog ng marahas hanggang sa punto ng pagiging nasa bingit ng pagkawasak sa lupa. Itinuro ni Jukan si Ferdy at tinanong kung talagang iniisip niyang makakaligtas siya sa isang bagay na kahit ang prinsipe ay hindi kinaya. Pagkatapos, kibit balikat niya, sinabing hindi niya pipigilan ang isang hanggal na gustong maglakad ng diretso sa mga panga ng dragon. Ngunit nagbanta ang kanyang kapatid, binalaan siyang huwag nang mag-isip na tumakas, o siya mismo ang kukuha ng ulo ni Ferdy bago pa man magawa ni Valdrova. Tiningnan siya ni Ferdy nang may paghamak at tuyong sinabi na dapat matuto ang kanyang nakatatandang kapatid na kontrolin ang kanyang sarili. Isinambat niya kay Jukan na alam na ng lahat ang mga tingin na ibinibigay nito sa asawa ng kanilang panganay na kapatid. Sinubukan ng kapatid na sumugod sa kanya nang may puot, ngunit mapang-uyam na binalaan ni Ferdy na kailangan nitong pigilan ang kanyang pagnanasang manakit. Ngumiti siya at nagkomento na ang kanyang mukha ay masyadong mahalaga sa ngayon upang payagan ang anumang uri ng pasa, sinabing ang paglalakbay sa teritoryo ng dragon ay magiging mahaba. Mahinahong nagpaalam si Ferdy at tumungo sa karwahe. Ang matandang Katie wala ay nagsimulang umiyak ng labis sa isang panyo sa pag-alis ng binata. Sinabi ng lingkod sa pamamagitan ng luha na ito ay isang ganap na karangalan na paglingkuran ng batang Panginoon sa lahat ng mga taong ito. Alam ni Ferdy na yun ay kasinungalingan dahil kung ito ay tunay na karangalan, hindi niya nilason ang kanyang pagkain bago. Naalala niya na noong kanyang pagkabata, inakala niyang siya ay natural na mahina, hindi alam na kahit ang mga katulong ay wala sa kanyang panig. Sa pag-alala lamang sa madilim na panahong yun, ang binata ay nakaramdam ng matinding pagkadiri at matinding pagnanasang sakalin ang Katie wala.
Gayunpaman, ipinatong lamang niya ang kanyang kamay sa balikat ng lingkod at pinasalamatan ito sa kanyang pagsusumikap sa mahabang panahon. Nagkomento siya ng may pang-uuyam na hindi naging madali ang makisama sa kanya sa loob ng maraming taon. Iniwan ng Katie wala na tensyonado sa komento, hiniling ni Ferdy sa lingkod na alagaan ang kanyang dating pamilya sa kanyang pagliban at sa wakas ay pumasok sa karwahe at naupo sa loob. Napansin niyang ang kanyang isip ay payapa, marahil dahil nakapaghiganti na siya sa lahat sa ibang buhay. Ipinatong niya ang kanyang ulo at tahimik na pinagmasdan ang lahat ng magandang kalikasan na dumadaan sa labas ng bintana. Nadama ni Ferdy na ang lahat ng hindi makontrol na galit at hindi mapawi na uhaw sa paghihiganti ay tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Naisip ng binata na ang pulang mahika batay sa puot na dati niyang ginamit ay kumilos na parang isang substansya. Noong una, ito ay isang bagay na lubhang kapana-panabik. Ngunit habang ang kanyang katawan ay nagkaroon ng tolerance, ang kapangyarihan ay nawala sa kanyang kontrol. Ang madilim na puwersang yun ay naging isang tunay na lason sa kanyang isip at sa kanyang mismong kaluluwa. Nang ang kabaliwan ay pumalit sa kanyang katawan, lahat ng nasa paligid niya ay tila labis na kapana-panabik at euphoric. Ngunit ngayon, alam ni Ferdy na hindi na niya nais na mamuhay sa gayong mapanira at walang laman na paraan tulad ng dati. Para sa kanya, ang maranasan ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan pagkatapos ng napakaraming oras ay nagpapatunay na isang napakasarap na bagay. Biglang, natapos ang paglalakbay, at ang kutsero ay tumawag sa isang napakatakot na tono na sa wakas ay nakarating na sila. Isang kahoy na karatula sa gitna ng kagubatan ang nagbabala na ang teritoryo ng duke ay nagsisimula doon at ang pagpasok ay mahigpit na ipinagbabawal. Bumaba ang binata mula sa sasakyan at mahinahong umupo sa ibabaw ng kanyang malita upang maghintay. Ang kutsero ay umalis ng nagmamadali, sumisigaw mula sa malayo na umaasa siyang ang batang Panginoon ay mananatiling ligtas at malusog. Naisip niyang mabuti na walang nanunood, ngunit naisip niyang kailangan niyang gumamit ng simpleng ika-4 na bilog na spell kung may lalabas na mababangis na hayop. Sa sandaling yun, ang hangin ay humihip ng mas malakas at nagdala ng ilang dahon, agad na nakakuha ng atensyon ng binata. Itinuon ni Ferdy ang kanyang pansin sa kagubatan at napansin ang misteryosong silweta ng isang batang babae na nakatago sa mga halaman. Ang dalaga sa uniporme ng katulong ay lumapit at pormal na nagpakilala bilang si Rory, tapat na lingkod ni Valdrova. Tinanong niya kung siya ba ang batang si Ferdy Rosenova, at mahinahong kinumpirma ng binata ang kanyang pagkakakilanlan. Gumawa si Rory ng kilos gamit ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na sasamahan niya ito at gagabayan sa daan patungo sa kastilyo. Ipinagmalaki ng mga residente ng Arcan Empire ang kanilang sinasabing lubos na kapangyarihan, binabaliwala ang mga pagkukulang ng kanilang sariling bansa. Sa malayong silangan ng kontinente ay naroon ang mapanganib na lupain ng mga demonyo, isang lugar na puno ng mga halimaw na imposibleng paamuhin. Gayunpaman, ang kakilakilabot na pulang dragon na si Valdrova ang nakapigil sa pagsulong ng mga halimaw at nakontrol ang buong hangganan. Naisip ni Ferdy na hindi makatarungan na siya ay may masamang reputasyon dahil siya ang nagtayo ng tanging linya ng depensa para sa mapanganib na lugar na iyon. Habang pinalilibutan sila ng mga lobo sa kagubatan, naalala niyang ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng mga paninirang puri na siya ay nagpapalaki ng hukbo ng mga halimaw. Gayunpaman, ang lahat ng mga duwag na sinungaling na yun ay walang kahit kititing na lakas ng loob na magsalita sa harap ng napakalaking dragon. Nang mapansin ang pag-aalala ng binata tungkol sa mga halimaw sa kanilang paligid, lumingon si Rory at sinabing huwag siyang mag-alala. Gumamit siya ng mahinang protektibong mahika at ginagarantiya na ang mga halimaw ay hindi sila tatantanan ng padalos-dalos habang siya ay nasa kanyang tabi. Tinanong niya kung gaano pa katagal ang paglalakad at sinabi nitong aabot ng 2 oras, na nagtulak sa kanya na magtanong kung paano siya nakarating doon ng napakabilis. Sa lubos na pagiging natural, ibinahagi ni Rory na kung siya ay naglalakbay ng mag-isa at nagpas siyang lumipad, ang biyahe ay tatagal lamang ng 10 segundo. Natanto ni Ferdy na eksakto tulad ng kanyang pinaghihinalaan, siya ay hindi ordinaryong dalaga. Si Rory ay isang mataas na uri ng dragon spawn na may likas na pisikal na lakas at mahika, itinatago ang kanyang mga sungay at buntot mula sa mga tao.
Alam ito, matatag na itinanim ng binata ang kanyang kahoy na tungkod sa lupa sa isang napakadeterminadong paraan. Iminungkahi niyang lumipad patungo sa yungib, ngunit tinutulan niya sa pamamagitan ng pagtatanong kung kailangan ba niya itong buhatin sa kanyang mga bisig sa buong daan. Sinabi ng binata na kaya niya ang paglipad ng walang anumang problema, ngunit direktang tumugon si Rory na ayaw lamang niya itong buhatin. Nauwi ang dalawa sa lubos na katahimikan sa gitna ng daan sa masukal na kagubatan. Iminungkahi niyang magpahinga sandali, ngunit sinabi nitong magpatuloy sa paglalakad dahil ang kanyang amo ay naghihintay na sa kanyang pagdating. Napangiwi si Ferdy, natanto na kailangan niyang tiisin ang buong paglalakad sa pagod. Naisip ng binata sa kanyang sarili kung paanong ang daan patungo sa pagpapakasal ay talagang hindi isang simpleng gawain. Matapos maglakad ng malayo, sa wakas ay kumatok ang dalaga sa napakalaking pinto ng kastilyo ng teritoryo. Malakas niyang inihayag sa kanyang amo na ang kanyang nobyo ay sa wakas ay dumating na sa lokasyon. Nadama ni Ferdy ang isang hindi kapani-paniwalang presyon na nagmumula sa loob at nagulat sa napakalaking presensya ng dragon. Sinabi ni Rory na maghintay siya doon habang siya ay pumasok upang iparating ang mensahe, ngunit iminungkahi ng binata na mag-usap ng harapan. Tinitigan siya ng lingkod ng may galit, tinanong kung ang isang taong katulad niya ay nag-iisip na may karapatan silang makita ang duke ng personal. Di nagtagal, bumalik siya sa labas, inihayag na ihahatid niya ang opisyal na mensahe mula kay Duke Valdrova. Binati ng dalaga ang binata sa ngalan ng kanyang amo sa pagdating nito ng napakalayo, kahit na alam ang kanilang kabagsikan. Gayunpaman, di nagtagal ay binalaan niya na ang duke ay walang kahit katiting na pagnanais o interes na isagawa ang isang pinilit na kasal. Nang marinig ang utos na umalis, nagulat si Ferdy na pinabalik pagkatapos ng buong paglalakbay. Naisip niya na kung ito ay sa kanyang nakaraang buhay, tinanggap na niya ang alok na umalis sa mismong sandaling iyon. Gayunpaman, siya ay isang napakaibang tao na ngayon, at ang pagiging narito sa kastilyo ngayon ay lubos na kanyang sariling pagpili. Matatag na idineklara ni Ferdy na wala siyang intensyon na bumalik at lubos niyang nais na ituloy ang kasal. Tinanong ng binata kung hindi niya ihahatid ang kanyang tugon sa kanyang amo, na nagtulak sa lingkod na tanggapin ng may pag-aatubili. Pagkatapos, muling lumitaw si Rory na may hawak na napakalaki at mabigat na sako na puno ng mga gintong barya. Inilagay niya ang sako sa lupa, sinabing, pinupuri ng duke ang kanyang katapangan at iniaalok ang kayamanang iyon kung kailanganin niya ito. Ipinaliwanag ng lingkod na ang pera ay upang makaalis siya sa lugar na iyon at muling itayo ang kanyang buhay sa ibang lugar. Ngunit tiningnan ni Ferdy ang lahat ng kayamanang iyon at sinabing wala siyang kahit kititing na interes sa kapangyarihan o kayamanan. Iniabot ng binata ang kanyang kamay ng mahinahon at nagsimulang ihayag ang kanyang tunay na pagnanais doon. Idineklara niya ng may determinasyon na ang kanyang tanging interes ay ang matupad ang kasal kay Duke Valdrova. Nang marinig ang lahat ng pagpupumilit na iyon mula sa binata, pumikit si Rory at bumantong hininga ng malalim sa galit. Biglang, dinapuan ng matinding galit, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at naghatid ng isang hampas sa hangin. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Ferdy at mariing hiniling na umalis na siya sa lugar na iyon minsan at para sa lahat. Nagkomento si Ferdy na ang tugon ay masyadong maikli upang magmula sa duke, at inamin niya na ang mga salitang iyon ay kanya. Lumitaw ang mga sungay sa kanyang ulo, at ang kanyang mga kuko ay tumubo tulad ng matatalas na pangil habang siya ay gumawa ng direktang banta. Pinakawalan ni Rory ang kanyang buong mabangis na berdeng mahiwagang aura, sa wakas ay ipinakita ang kanyang napakalaking butiking buntot. Sinubukan ng binata na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa kakilakilabot na hangin, natanto na ito ay ang nakakatakot na dragon fear. Itinapon niya siya sa lupa at nagmura na alam niyang ang mga mortal na tulad niya ay basura lamang na kinakain ng ambisyon. Bumagsak, sa wakas ay naunawaan ni Ferdy na eksakto dahil sa lahat ng kayabangan na yun kaya natapos na wasak ang ikatlong prinsipe. Kinumpirma ito ni Rory at sinabing ang prinsipe ay nais lamang pagsamantalahan ang kasal upang masakop at duminahin ang dragon. Nagreklamo siya na siya ay isang walang kahihiyang handgal na nag-iisip na may tatago niya ang halatang kasakiman na yun. Humakbang ng matatag ang dalaga, sumang-ayon na ang dating nobyo ay talagang isang lubos na mayabang na lalaki.
Ipinasadlak ni Rory siya sa lupa gamit ang kanyang mga kuko sa kanyang dibdib, sinabing wala siyang nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Galit niyang tinanong kung talagang nais niyang magkaroon ng parehong trahedya at masakit na kapalaran na naranasan ng prinsipe. Gayunpaman, kahit na nasa mapanganib na sitwasyon, binigyan lamang siya ni Ferdy ng bahagyang kumpiyansang ngiti. Nagulat si Rory nang ang binata ay nagsimulang gumawa ng isang taos-pusong panunumpa, nanunumpang walang kasinungalingan sa kanyang mga salita. Ginagarantiya niyang hindi siya pinilit ng sinuman at wala rin siyang habol sa kita o pansariling pakinabang. Naalala niya na sa kanyang ibang buhay, ibinigay ng dragon ang kanyang sariling puso upang iligtas ang isang makasariling tao tulad niya. Nangako si Ferdy na sa pagkakataong ito ay tatayo siya ng matatag sa kanyang tabi. Malakas na idineklara na siya ay dumating upang maging kanyang asawa. Sinabi niya na dahil sila ay ikakasal, siya mismo ang dapat direktang makipag-usap sa kanya sa halip na gumamit ng isang dalaga. Nanginginig ang kamaunang lingkod sa galit, nakitang lubos na walang pakundangan ang katapangan ng binata. Sumugod siya sa kanya na nakahanda ang kanyang mga kuko, galit na sumisigaw na itigil na nito ang kanyang kabulastugan. Bigla, nagyelo si Rory sa ere sa harap mismo ni Ferdy, binawi ang kanyang pag-atake ng kuko. Umatras siya ng may pag-aatubili at humiling na patawarin siya sandali, tinanggap ni Ferdy ng mahinahon. Sa loob ng kastilyo, tapat na isinalaysay ng dalaga sa kanyang amo ang matatapang na salitang binigkas ng binata, yumuko siya ng may paggalang sa sahig at nagtapos na yun nga ang ipinahayag ng binata. Lumuhad si Rory sa harap ng napakalaking silweta ng dragon na may hawak na lubos na kapangyarihan sa teritoryong yun. Si Grand Duchess Valdrova sa kanyang magandang anyong tao ay nagtatakang nagtanong kung ang binata ay tunay na nagsabi ng lahat ng iyon. Mausisa sa katapangan, inamin ng pulang buhok na dukesa na nais niyang malaman kung anong uri ng tao siya talaga. Ibinahagi ni Rory na siya ay hindi kapani-pani walang mahina, na para bang babagsak sa pagod mula pa lamang sa paglalakad patungo sa kastilyo. Sinabi ng dalaga nang may paghamak na siya ay kakilakilabot at iminungkahi na itapon siya kaagad. Ngunit nakatanggap ng matinding tingin mula sa kanyang amo. Awkward na humingi ng tawad si Rory at inamin na ang binata ay talagang gwapo. Ngunit sinabi ng dukesa na hindi iyon ang kanyang tanong. Bamantong hininga ng matagal sa pagkatalo, inamin ng dalaga na ang binata ay tila hindi isang ordinaryong tao. Seryoso niyang ipinaliwanag na bilang isang supling ng dragon, napakadali para sa kanya na takutin ang sinumang mortal. Gayunpaman, iniulat ng lingkod na si Ferdy ay hindi nagpakita ng kahit kaunting takot, kahit na matapos niyang pakawalan ang kanyang buong nakakatakot na aura. Dahil dito, naniniwala siyang ang binata ay lubos na may kakayahang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng dukesa mismo. Biglang, nagpalabas si Valdrova ng isang magaan at mahiwagang tawa na lubos na ikinagulat ng dalaga. Nagkomento ang dukesa ng may kasiyahang ngiti na nakikita niyang napakabuti ng saloobin ng binata. Labis siyang nalulugod na malaman na sa wakas ay may isang taong may kakayahang makipagtagpo ng kanyang direktang tingin. Natuwa siya nang mapagtantong sa wakas ay makakapag-usap at makakaharap nila ang isa't isa sa isang ganap na normal na paraan. Inulit ni Rory ang salita ng lubos na nagulat, nakitang napakakaiba ng pagnanais ng kanyang amo na kumilos ng normal. Magiliw na kinumpirma ng dukesa habang ang lingkod ay tanging tinatanggap ang mga utos sa lubos na katahimikan. Bumalik si Rory sa labas at ipinaalam kay Ferdy na ang kanyang may bahay ay talagang nagpasyang ituloy ang kanilang kasal. Susunod, sinabi niyang gagabayan niya ito at ipapakita ang daan patungo sa silid panauhin kung saan siya mananatili. Pagpasok sa marangyang silid, nagulat si Ferdy nang mapansing ang lugar ay mas malinis at mas maayos kaysa sa kanyang inakala. Tinanong niya kung sino ang nag-aalaga ng paglilinis doon, at buong pagmamalaki niyang ibinahagi na siya lamang ang tanging tao sa kastilyo bukod sa dragon. Mariin niyang sinabi na siya ang tanging lingkod ng kanyang amo. Malamig na tinawag ang binata na isang panauhin, nahanap ni Ferdy na kakaiba ang tawag na yun. Ngunit tinutulan niya na dahil hindi pa nagaganap ang kasal, siya ay panauhin lamang. Inihambing niya siya sa isang protektibong asong tagapagbantay at nagpas siyang tanungin kung kailan gaganapin ang seremonya ng kasal. Ipinaliwanag ni Rory na ang kaganapan ay magiging simple at mababa ang profile, magaganap sa loob ng isang buwan sa mismong yungib ng dragon. Pinakinggan ni Ferdy ang lahat ng paliwanag ng dalaga nang may atensyon at mahinahong sumang-ayon sa mga detalye ng kaganapan.
Naging mapag-isip ang binata habang pinag-iisipan ng isang buwang takdang panahon hanggang sa opisyal na petsa ng kasal. Tinitigan siya ng dalaga na nakaakbay, pinapanatili ang kanyang lubos na mapaghinala at mapagmasid na tindig sa kanya. Binalaan niya ito na walang magbibigay sa kanya ng anuman ng walang hirap at ang takdang panahon na ito ay magsisilbi upang patunayan niya ang kanyang tunay na halaga. Itinuro ni Rory ang kanyang daliri at hiniling na makamit niya ang isang katayuan na karapat-dapat sa pagiging kapareha ng gayong dakilang nilalang sa loob ng 30 araw. Nagulat ang binata sa hiniling ng marinig na kailangan niyang patunayan na siya ay may kwalipikasyon upang maging kanyang nobyo. Napangiwi si Ferdy at naisip sa kanyang sarili na ang makapag-asawa ay tiyak na isang napakakomplikadong gawain. Tinanong niya kung ang hiling na iyon ay kagustuhan ng dokesa, ngunit inamin ni Rory na ito ay kanyang sariling personal na desisyon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang amo ay sobrang inosente at nagpapatawad sa lahat, ngunit siya mismo ay hindi tumatanggap ng sinuman na manirahan doon. Hiniling ni Rory na kahit may mahinang katawan, dapat ipakita ni Ferdy sa praktikal na paraan na siya ay nagtataglay ng tunay na potensyal. Binalaan niya na kung mabaigo siya sa hamon, hindi siya kailanman tunay na makikilala bilang isang karapat-dapat na kasama ng dragon. Pumikit ang binata at nagmuni-muni ng may pag-iisip bago ang buong dakilang hamon na ipinataw ng lingkod. Itinuon ni Ferdy ang tingin ng kanyang asul na mga mata at naisip ng may kasiyahan na ang kanyang magiging asawa ay may mahuhusay na kaalyado sa kanyang tabi. Hinangaan niya ang katapatan ng lingkod, inuuna ang kaligtasan ng kanyang amo at hinihingi ang pinakamahusay mula sa kanyang manliligaw. Ngunit kasabay nito, mapait niyang tinanong kung bakit ang mga tapat na kaalyadong ito ay wala sa huling oras ng kanyang ibang buhay. Tinanggap niya ang hamon at sarkastikong tinanong kung kailangan pa niyang maging emperador, ngunit sumagot ito na sapat na ang hindi maliitin. Natuwa siya sa kung gaano kasimple ang tunog nito dahil sa katotohanan ang hinihingi ay ang pagpapakita ng potensyal na higit pa sa isang emperador na may bahagyang at kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Tinanggap ng binata ang lahat ng kanyang mga kondisyon at sinabing naunawaan niya ng perpekto. Tinitigan siya ni Rory ng may pagkairita. Hindi maintindihan kung bakit ang tao ay napakakalma at relax sa harap ng panganib. Galit niyang tinanong kung iniisip niyang madali ang mga dragon o kung may problema siya sa pag-iisip, ngunit mahinahon niyang itinanggi ito. Hiniling ni Ferdy na huwag siyang mag-alala. Ginagarantiya na ipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan sa loob lamang ng isang buwan. Pinagmasdan siya ni Rory ng may hinala, nagtataka kung saan nanggagaling ang labis na kumpiyansang ipinakita ng tao. Dumating ang gabi sa napakalaking kastilyo ng Grand Duchess na may kabilugan ng buwan na kumikinang sa madilim na kalangitan. Naglakad si Ferdy sa kanyang silid, iniisip na kailangan niyang patunayan ang kanyang potensyal dahil sa kasalukuyan ay wala siyang kakayahang mahikal. Naaalala niyang ang mga salamangkero ay bihira at siya lamang ang may karanasan sa pag-abot sa ikasyam na bilog na nagpapahiwatig na posible ang pagbawi ng lahat kung mahuhuli niya muli ang pakiramdam na iyon. Para sa isang salamangkero, ang unang bilog ang pinakamahalagang hakbang dahil ito ang nagtatakda ng direksyon ng lahat ng kanilang mana circuits. Ang asul na bilog ay nilikha sa pamamagitan ng kalmado at matatag na pagmumuni-muni, ang landas na pinili ng karamihan ng mga salamangkero. Sa kabilang banda, ang pulang bilog ay isinilang mula sa magulong emosyon at puot, isang mapanganib na landas na halos nagpabaliw sa kanya noong siya ay isang archimago noon. Alam niyang ang pagsunod sa parehong landas tulad ng dati ay magpapalakas sa kanya ng mas mabilis. Ngunit nag-alinlangan siya sa pagpipiliang yun. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Ferdy na dumaan sa ibang ruta upang matiyak na hindi siya matitisod sa kanyang bagong paglalakbay. Lumipas ang isang linggo sa kastilyo sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan sa araw. Umupo si Ferdy sa sahig ng kanyang silid sa posisyong lotus upang subukang magmuni-muni. Lubos siyang nag-focus at nagsimulang magpakita ng maliit na malabughaw na mahiwagang enerhiya sa pagitan ng kanyang mga kamay. Bamantong hininga ng pagod, nakita niyang naglaho ang enerhiya at natanto na siya ay nabigo muli sa kanyang pagtatangka. Naisip niyang ang paglikha ng isang asul na bilog ay tumatagal ng mga 3 taon, ngunit inakala niyang magagawa niya ito ng mabilis dahil sa kanyang mga alaala bago bumalik ang oras. Alam na 3 linggo na lamang ang natitira. Naputol si Ferdy nang pumasok si Rory sa silid at nagtanong kung naghahanda na siya. Kinumpirma niya na sinusubukan niyang maghanda,
ngunit napansin ng lingkod ang pagkain at nagreklamo na wala pang nagbabago sa kanya sa ngayon. Mahina kong kumain si Ferdy at sinabing magiging maayos ang lahat kung patuloy siyang sumusubok, nag-iwan sa dalaga na tahimik at naiirita. Habang tinatapos ang kanyang pagkain, inamin ng binata sa kanyang sarili na wala siyang pag-unlad at kailangan niya ng ibang paraan. Biglang, isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa buong silid, lubos na ikinagulat ng binata. Tinanong ni Ferdy kung ano ang panginginig na yon, at ipinaliwanag ni Rory na ang kanyang amo ay nangangaso ng mga halimaw sa mismong sandaling iyon. Nahanap ng binata na kakaiba ang pangangaso, ngunit ibinahagi ng lingkod na ang dokesa ay personal na nag-aalis ng mga nilalang na nagmumula sa silangan. Dahil dito, tumingin si Ferdy nang may pag-iisip sa bintana at ibinulong ang pangalan ni Valdrova. Tumayo siya ng may determinasyon at ipinaalam sa dalaga na nais niyang makita ang labanang iyon gamit ang kanyang sariling mga mata. Mariing pinayuhan ni Rory laban sa ideya, na nagtulak sa binata na tanungin ang dahilan kung bakit hindi siya makapunta roon. Seryoso niyang ipinaliwanag na ang isip ng ordinaryong tao ay hindi kailanman makakayanan ng makita ang gayong labanan. Kinuya pa siya ni Rory, sinabing mas mabuting huwag nang manood kung ayaw niyang mapahiya bago ang seremonya ng kasal. Mariing pinalakpak ng binata ang kanyang kamay sa mesa at matatag na tinanggihan ang payo na manatili na lamang. Sinabi ni Ferdy na ang makita ang labanan ay tungkulin ng isang magiging kasama. Iginigiit na makita ang lahat ng malapitan, sa harap ng kanyang katigasan ng ulo, ibinuka ni Rory ang kanyang mga pakpak ng dragon at mabilis na lumipad sa himpapawid, isinama ang binata. Makalipas ang ilang sandali, lumapag sila sa isang madamong lugar at inihayag ng dalaga na sa wakas ay nakarating na sila sa lokasyon. Lumuhad si Ferdy sa lupa, nakaramdam ng pagkahilo mula sa hindi kapani-paniwalang bilis ng biyahe, na para bang teleportasyon. Umikot ang kanyang tiyan, nagreklamo siya tungkol sa hindi komportable, ngunit sinabi ng lingkod na ituon ang kanyang pansin sa tunay na target. Mariin niyang iniutos na tumayo at tumingin sa unahan sa wakas. Ang dalawa ay nagmamasid mula sa tuktok ng isang bangin kung saan ang makapal na madilim na lilang ulap ay bumabalot sa rehiyon sa ibaba. Itinuon ang kanyang paningin sa kalaliman, nanlaki ang mga mata ni Ferdy at lubos siyang nagulat sa kanyang nakita. Nagtataka siya kung ang madilim na lambak na yon na puno ng mga higanteng halimaw ay ang eksaktong lokasyon kung saan nakikipaglaban si Valdrova. Sa gitna ng kadiliman, ang mga halimaw na nilalang ay marahas na nag-aaway sa isang maingay na labanan. Biglang, lumitaw ang napakalaking pulang dragon, lumilipad sa gitna ng isang napakalaking pagsabog ng apoy. Dalawang napakalaking ahas ang sumubok na sumugod sa dragon, dumadagundong ng nakakatakot sa larangan ng digmaan, ngunit ang makapangyarihang mga kuko ng dragon ay pamunit sa balat ng isa sa mga halimaw nang walang kahirap-hirap. Susunod, mariing kinagat ng dragon ang leeg ng nilalang habang ang apoy ay nagsimulang kumikinang sa kanyang bibig. Ang nagniningas na enerhiya ay mabilis na bumuo sa lalamunan ng dragon, nagpapaliwanag sa buong lugar sa paligid nito. Pinakawalan niya ang isang mapangwasak na hininga ng apoy na sumunog sa lahat ng nasa daan sa ibaba. Ang alon ng init at malakas na hangin ay umabot sa tuktok ng bangin, ngunit si Rory ay nanatiling matatag at kalmado sa harap ng impact sa ibaba. Ang dragon ay nagpalabas ng napakabingi at nakakatakot na ugong. Ang sonic impact ng ugong ay kumalat tulad ng isang napakalakas na shockwave sa buong lambak. Nararamdaman ang dumudurog na presyon ng nilalang na yon, nagsimulang pagpawisan ng malamig si Ferdy at manginig sa takot sa harap ng gayong kapangyarihan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa lupa, na bigla nang mapagtanto ang hindi kapani-paniwalang dami ng lakas na taglay ng kanyang magiging asawa. Ang nakakatakot na aura ng ugong ng dragon ay lubos na nakakaapekto sa isip ng sinumang tao na nakakarinig nito ng malapitan. Nanginginig at nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinubukan ni Ferdy na huminga habang tinanong ni Rory kung sa wakas ay naunawaan na niya ang sitwasyon. Malamig na sinabi ni Rory kung gaano katawa-tawa para sa isang hamak na tao na manggahas na makipag-isa sa isang nilalang na kasing lakas ng isang dragon. Itinuro ni Rory ang napakalaking dragon at sinabing iyon ang tunay na anyo ng isang magiging kasama ni Ferdy. Nang tumingin siya pababa, napansin niya ang kamay nitong nakadiin sa lupa at nakita niyang nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng dumudurog na presyon. Para sa kanya, ang reaksyon ni Ferdy ay nagpatunay lamang sa lahat ng binalaan niya rito.
Ipinaliwanag ni Rory na ang isang pulang dragon ay may taglay na hindi mapigilan at marahas na kalikasan. Ang mga naturang nilalang ay ipinanganak na may napakalakas na instinct para sa pagkawasak at nagtataglay ng nakakatakot na presensya na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Naniniwala siyang ito ang patunay na ang pamumuhay sa tabi ng isang dragon ay nangangahulugang pagharap sa patuloy na panganib. Sa kanyang isipan, ang mga tao at dragon ay hindi kailanman maituturing na magkapantay, at kumbinsido siyang malaunan ay matutanto ng kanyang may bahay na ang kasal na ito ay hindi kailanman magtatagumpay. Sa kanyang pagtataka, dahan-daang itinaas ni Ferdy ang kanyang ulo na may banayad ng ngiti, sa halip na takot, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagkamangha habang nakatingin siya sa tunay na anyo ni Valdrova. Nagulat si Rory na ang nakakatakot na pagpapakitang yun ay nagbigay inspirasyon ng pagkamangha sa halip na pangamba. Umurong siya ng may pag-aalala. Nagsimula siyang magtanong kung ang binata ay walang takot lamang o lubos na baliw. Mamayang gabi, matapos bumalik sa tahimik na kastilyo sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan, nagpahinga si Ferdy sa kanyang silid at nagmuni-muni sa lahat ng nangyari. Kahit na naghanda siya sa isip bago masaksihan ang labanan, ang napakalakas na aura, ugong, at dragon fear ng dragon ay nagtulak sa kanyang katawan sa limitasyon nito. Naalala niya kung paano siya binuhat ni Rory pabalik matapos ang labanan, na siya mismo ay napagod mula sa napakabilis na paglalakbay. Sa kabila ng lahat, itinuring niyang isang himala na ang kanyang isip ay nanatiling buo. Habang inuulit niya sa kanyang isipan ang bawat sandali ng labanan, nagtaka si Ferdy kung bakit niya iginiit na masaksihan ang ganitong mapanganib na eksena sa una pa lamang. Pagkatapos, bigla niyang napagtanto, ang nakakatakot na panuorin ay hindi siya pinalayo. Sa halip, ginaisang nito ang isang tunay na pagnanais na makita muli si Valdrova. Inisip niya ang dragon na walang kapagurang nagtatanggol sa silangang hangganan, walang tigil na pinuputol ang mga halimaw upang protektahan ang mga tao at ang lupang kanyang pinahahalagahan. Para kay Ferdy, ang kanyang mga kilos ay kahawig ng isang marangal na kabalyero na kusang tumatanggap ng walang katapusang hirap para sa kapakanan ng iba. Nakatayo sa tabi ng bukas na bintana na nakabuka ang kanyang mga bisig habang dumaan ang malamig na simoy ng hangin sa silid, hinangaan niya ang kanyang hindi natitinag na determinasyon. Ngumiti siya ng marahan, napagtanto kung gaano pambihira na ang isang kagaya ni Valdrova ay pumayag na tanggapin siya bilang kanyang magiging kapareha. Sa mismong sandaling yon, biglang nagtipon ng isang makapangyarihang pulang-pulang enerhiya sa paligid ng kanyang mga kamay. Agad na kinilala ni Ferdy ito bilang pagbuo ng isang pulang bilog. Nabahala siya, desperadong sinubukang sugpuin ito, tumanggi na ulitin ang mga pagkakamaling kumupas sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, habang maingat niyang inobserbahan ang mana mismo, may napansin siyang kakaiba. Ang malinaw na imahe ni Valdrova sa labanan ay muling pumuno sa kanyang isipan. Ang kanyang maringal na figura, na nababalot ng pulang-pula, habang walang takot na lumalaban-laban sa imposibleng mga kaaway, ay nanatiling nakaukit sa kanyang mga isipan. Habang nakapokus siya sa mga alaalang iyon, natanto niyang ang mga damdaming dumadaloy sa kanyang mana ay lubos na naiiba sa puot at pagnanais na maghayganti na dating nagpapagana sa kanyang mahika. Nanatiling nakaupo sa pagmumuni-muni, lubos na nag-focus si Ferdy sa di pamilyar na pakiramdam na ito bago ito mawala. Maingat niyang kinumpres at pinaikot ang pulang mana sa pagitan ng kanyang mga kamay, pinananatili ang ganap na focus habang binalot ng enerhiya ang kanyang katawan. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang determinasyon sa proseso, matagumpay niyang nabuo ang isang magic circle, nang ito ay tumatag, ngumiti si Ferdy ng may kasiyahan, bagamat pulang bilog pa rin ito. Ang kalikasan nito ay ganap na naiiba sa nilikha niya sa kanyang nakaraang buhay. Tiningnan niya ang bagong gising na kapangyarihan ng may determinasyon, tahimik na nanumpa na hinding-hindi na niya uulitin ang parehong trahedya na mga pagkakamali. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Rory sa kanyang silid at agad na nagulat. Mabilis niyang natanto na matagumpay na naaktibo ni Ferdy ang kanyang mana circuits magdamag, isang bagay na dapat ay imposible. Mausisa, sinubukan niyang maunawaan kung paano niya nakamit ang gayong hindi kapani-pani walang tagumpay. Kinilala ni Ferdy ang kanyang matalas na pagmamasid at may pagtitiwalang sinabi na posible ang kanyang tagumpay dahil siya ay malayo sa pagiging ordinaryo. Bagamat natubiling inamin ni Rory na natupad na niya ang hamon na ibinigay nito sa kanya, nanatiling makatotohanan si Ferdy.
Alam niyang ang paggising ng kanyang circuits ay simula lamang at mas mahabang paglalakbay pa ang nasa hinaharap. Matapos kumain, nagtanong siya kung may angkop na lugar sa malapit kung saan maaari siyang magpatuloy sa pagsasanay. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bukas na lugar ng pagsasanay kung saan ang mga dayaming target ay nakaayos sa mabuhanging lupa. Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Rory na siya mismo ang naghanda ng buong training area sa loob ng wala pang kalahating araw. Taos pusong pinuri ni Ferdy ang kanyang kahusayan, nang tanungin ni Rory kung bakit siya humiling ng gayong simpleng mga target sa pagsasanay sa halip na mamahaling kagamitang pangkulam. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kasalukuyang layunin ay hindi ang pagpapalakas ng kapangyarihan, kundi ang pagperpekto ng kontrol sa mana. Ang paliwanag ay nagpagulo sa kanya, bilang isang supling ng dragon, ang pagkontrol ng mahiwagang enerhiya ay kasing natural ng paghinga. Sinabi ni Ferdy na ituturing ng karamihan ng mga tao ang gayong kalamangan bilang hindi patas, habang buong pagmamalaking ipinaalala ni Rory sa kanya na siya mismo ay may dugong dragon. Tahimik siyang pinagmasdan ni Ferdy sandali, inisip na ang mga ipinanganak na may napakalakas na likas na talento ay hindi kailanman tunay na mauunawaan ang pagsisikap na kinakailangan para sa mga tao upang makakuha ng lakas. Pagkatapos, inanyayahan niya si Rory na obserbahan ang kanyang pagsasanay. Naalala niya na ang pagmaster ng kontrol sa mana ay palaging nagsisimula sa katatagan, na karaniwang pundasyon ng asul na bilog. Gayunpaman, ang pulang bilog na kanyang Jin Aisang ay gumagana ng ganap na naiiba. Kailangan itong pukawin ng matitinding damdamin, habang sabay na pinapanatili ang ganap na kontrol sa mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalanse ng magkasalungat na puwersang ito ay maaari niyang i-unlock ang tunay na potensyal nito. Sa kanyang nakaraang buhay, inabot siya ng isang buong taon upang kunin ang mana mula sa puot, at isa pang taon upang i-compress ito sa isang matatag na globo. Ang masakit na karanasang yun ay kalaunan ay nagbigay daan sa kanya upang lumikha ng makapangyarihang mana projectiles. Salamat sa lahat ng kaalamang dala niya sa buhay na ito, ang eksaktong parehong proseso ay nangangailangan na lamang ng 2 minuto. Pinanood ni Rory ng may lubos na hindi paniniwala habang walang hirap na lumikha si Ferdy ng isang perpektong matatag na globo ng pulang-pulang mana sa kanyang unang pagsubok. Bago pa man niya maproseso ang kanyang nakita, mahinahon siyang bumuo ng 3 pang lumulutang na mga globo sa paligid ng kanyang kamay. Sa tumpak na kontrol, itinuro ni Ferdy ang mga projectiles patungo sa mga target ng pagsasanay. Ang mga pulang-pulang globo ay mabilis na umusad sa hindi kapani-pani walang bilis, nagzigzag sa hangin bago sumabog ng direkta sa pagtama. Ang mga target ay lubos na nawasak sa isang mapangwasak na pagsabog. Nasiyahan sa resulta, tumingin si Ferdy sa kanyang sariling mga kamay at tahimik na natanto na ang kanyang karunungan sa mahika ay hindi kailanman tunay na nawala. Samantala, nanatiling tahimik si Rory, maingat na sinusuri ang walang kamali-mali na pagpapakitang kanyang nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Rory kay Valdrova sa loob ng isang kuweba at iniulat ang lahat ng kanyang naobserbahan tungkol sa hindi inaasahang mabilis na paggising ni Ferdy bilang isang salamangkero. Dahil hindi pamilyar si Valdrova sa pamantayang mahikal ng tao, tinanong niya kung gaano kahanga-hanga ang nagawa. Inamin ni Rory na ang pagganap ni Ferdy ay halos walang kamali-mali. Sa halip na mapakalma siya, gayunpaman, lalo itong nagpalala ng kanyang hinala. Naniniwala siyang walang ordinaryong tao ang maaaring gumanap ng perpekto nang walang itinatago. Hindi siya lubos na makaintindi sa kanya, nagtaka pa nga siya kung siya ay may kakaibang pagkahumaling sa sakit. Nakitang nakakatawa ni Valdrova na nagsalita si Rory nang may mataas na pagpapahalaga sa kakayahan ng isang tao, lalo na't una nitong matinding tinutulan ang kasal. Bagamat tatubili, kinilala ni Rory na patuloy na nilalampasan ni Ferdy ang kanyang mga inaasahan. Nagpasya si Valdrova na nais niyang maniwala sa katapatan na patuloy na ipinakita ni Ferdy sa kanya. Si Rory, gayunpaman, ay hindi makalimutan kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng mga tao sa kanyang minamahal na may bahay noon. Determinadong protektahan si Valdrova mula sa muling maranasan ang sakit na iyon, nagpasya siyang alamin ang tunay na intensyon ni Ferdy. Sa layuning iyon, iminungkahi ni Rory na bigyan si Ferdy ng isang mahalagang tungkulin na magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Na intriga sa mungkahi, ngumiti si Valdrova at tinanong kung anong uri ng gawain ang nasa isip ng kanyang lingkod. Hindi nagtagal,
lumitaw si Ferdy na nakasuot ng eleganteng pulang marangal na kasuotan. Sa malaking bulwagan ng pagpupulong, nagtipon ang mga lokal na maharlika, nagulat sa biglaang tawag ng Grand Duchess para sa asembleyang iyon. Ang ilang mga Panginoon ay nagreklamo tungkol sa pagpupulong sa gitna ng panganib ng mga halimaw, ngunit di nagtagal ay nagkomento sila sa nalalapit na pagdating ng kanyang bagong nobyo. Isang maharlika ang nagulat nang malamang may isang taong talagang tumanggap ng baliw na alok na yun at nagtanong kung sino ang maaaring tanggang yun. Nagsimulang bamulong ang mga maharlika ng masasamang tsismis, sinabing siya ay isang mahinang binata lamang na hindi man lang marunong gumamit ng espada sa kabila ng kanyang pamilya. Nakaupo sa dulo ng mesa, isang matandang pinuno ang kinutya ang sitwasyon, sinabing hindi magtatagal ang binata at walang dapat ikabahala. Ang maimpluwensyang si Count Olivera ay naggarantiya na ang nobyo ay tiyak na mapupunit ng mismong dukesa. Gayunpaman, sa sandaling yun, bumukas ng malapad ang napakalaking pinto kasabay ng opisyal na pag-anunsyo ng pagpasok ng nobyo. Sa pagpapanatili ng napaka-eleganteng tindig at kalmadong tingin, humakbang si Ferdy sa bulwagan, na sinundan ng malapit ng lingkod na si Rory. Bago mangyari yun, ang binata ay mahinahong nagbabasa sa silid-aklatan at nagtanong kung kailangan ba talaga niyang makipagkita sa mga Panginoong feudal. Ipinaliwanag ni Rory na kinakailangan ito at tinanong kung alam niya ang dahilan kung bakit taglay ng kanyang amo ang Maringle na titulong Grand Duchess. Naalala niya na si Valdrova mismo ang personal na nagpawi sa kakilakilabot na itim na dragon na si Godwin noon. Dahil sa dakilang tagumpay na ito, nakuha niya ang kanyang mga lupain, ngunit dahil ang kanyang focus ngayon ay ang pangangaso ng mga halimaw, ang kanyang nobyo ang dapat mamahala sa rehiyon bilang kapalit niya. Sa madaling salita, hinahawakan ng dukesa ang mga panlabas na banta habang nasa kanya naman ang pamamahala ng lahat ng panloob na gawain ng teritoryo, napagtanto niyang sinusubok nito ang kanyang kakayahan sa pamumuno at tinanggap ang hamon na humarap sa lahat ng mga Panginoon. Bumalik sa pagpupulong, formal na ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang magiging kasama ng Grand Duchess at kinuha ang sahig sa harap ng konseho. Nagpapakita ng walang pag-aalinlangan, mariin niyang tiningnan ng lahat at direktang tinanong kung paano nila nais na tratuhin sila. Ang direktang tanong ay nagulat sa mga Panginoon, na agad nilang napagtanto na ang binata ay hindi magiging madaling target na dominahin. Ang matandang konde ay ngumiti ng bahagya at tumugon ng diplomatiko na ang lahat ng naroroon ay mga Panginoong naglilingkod ng tapat sa ilalim ng liwanag ng dukesa. Sinabi niyang makatarungang magpakita ng paggalang sa magiging nobyo, ngunit nilinaw niyang may ilang kondisyon na kailangang talakayin. Ibinato ng matanda ang kanyang awtoridad, ipinaalala sa lahat ng naroroon na nanumpa na sila ng katapatan sa imperyo matagal na bago pa man ipinanganak ang binata. Pagkatapos, sarkastiko niyang iminungkahi na nasa nobyo ang pagpapakita ng wastong paggalang sa kanilang mahabang karanasan. Pinakinggan ni Ferdy ang lahat ng mahinahon at mariing tinanong kung yun na ba ang tiyak nilang sagot kung paano nila nais na tratuhin. Itinaas niya ang kanyang malamig at madilim na tingin, hinihiling na sagutin lamang nila ng direkta ang kanyang tanong. Dahil sa presyon ng aura ng binata, napalunok ang matandang konde at may takot na sumuko, tinanggap na karapatan ng nobyo na mangusap sa kanila. Nagpatuloy si Ferdy na kahit pagkatapos ng kasal, walang direktang magbabago, na iniiwan ang pamamahala ng bawat teritoryo sa kamay ng kani-kanilang mga Panginoon. Tumayo ang isang Panginoon, pinalakpak ang mesa at sumigaw ng galit, nagtatanong kung ang binata ay nagpapahiwatig na nagnanakaw at nagsasamantala sila sa kanilang sariling mga nasasakupan. Sa lubos na kabalintunaan, itinaas ni Ferdy ang kanyang kamay at humingi ng tawad ng sarkastiko, sinabing ito ay isang maliit na pagkadulas lamang ng kanyang dila. Tinutuya ng naiiritang lalaki, sinabing ngayon ay malinaw niyang naiintindihan ang dahilan kung bakit ang binata ay itinakwil ng kanyang sariling pamilya. Itinuro niya ang kanyang daliri, sinabing, ang binata ay isang bigong unang bilog na nobyo lamang. Humihingi ng paggalang dahil siya ay isang higit na nakahihigit na ikaapat na bilog na salamangkero. Tahimik na bamulong si Ferdy nang mahinahon na ang isang ikaapat na bilog na salamangkero ay sapat na makatwiran. Nagpapakita ng walang pag-alala sa banta, ang kalaban ay tuluyang nabulag ng galit at nagtanong ng may kagat-kagat ng ngipin kung ano nga ba ang sinabi ng binata.
Nagmura siya na ang mga ikaapat na bilog na salamangkero ay itinuturing na mga awtoridad at ang kanilang ranggo ay natutukoy lamang ng kanilang dakilang kakayahang mahikal. Galit na iniinsulto ng isang tagaunang bilog, nagsimula siyang magtipo ng kanyang mahiwagang enerhiya upang turuan ang leksyon ng binata sa asal. Sa pagsisimula ng pagsalakay, iniabot ni Ferdy ang kanyang kamay ng lubos na kalmado at sinabing mayroon siyang kawili-wiling panukala para sa kanyang kalaban. Iminungkahi niyang upang subukan ang kakayahan ng isang pangkaraniwang unang bilog, dapat silang magkaroon ng tunggalian doon mismo upang pagdesisyonan ang usapin. Nagbago ang eksena sa isang arena ng tunggalian kung saan nagkomento ang mga maharlika na ang kinalabasan ng labanan sa pagitan ng isang unang bilog at ikaapat ay higit na halata. Tahimik na pinagmamasdan ni Rory ang sitwasyon habang ang ibang mga maharlika ay nagtataka kung magpapakita ng awa si Thesselos sa batang si Ferdy sa gitna ng labanan. Umiihip ang hangin sa malawak na batong arena habang ang dalawang kalaban ay pumwesto para sa labanan sa harap ng buong manunood, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at napaka-relax na tindig. Direktang tinanong ni Ferdy kung anong spell ang balak gamitin ng kanyang kalaban. Na-offend si Thesselos sa direktang tanong at galit na nagreklamo kung gaano kawalang galang ang binata sa paghingi noon bago pa man ang laban. Ngumiti siya nang may paghamak at kinutya. Sinabing ang binata ay dapat namamatay sa takot, nag-aalok ng pagkakataong umatras kaagad. Doon mismo, buong pagmamalaking inihayag ni Thesselos na gagamitin niya ang makapangyarihang ikaapat na bilog na mahika na tinatawag na Magic Explosion upang tapusin siya. Nagulat ang mga manunood sa pagbanggit ng mapangwasak na teknik at bamulong ng may pag-aalala kung ang binata ay makakaalis pa roon ng buhay. Nanatiling hindi naapektuhan si Ferdy at sinabing ihahayag din niya ang kanyang teknik, malamig na binalaan na ang tanging spell na alam niya ay ang Mana Shot. Tumawa ang kalaban nang marinig ang tungkol sa pangunahing spell na Mana Shot, ngunit ang binata ay tumugon ng may lubos na kumpiyansa na wala siyang balak matalo sa anumang paraan. Gumawa siya ng bahagyang kilos gamit ang kanyang mga daliri at mahinahong nagkomento na sa kabila ng lahat, mayroon siyang maraming kaalaman na magagamit. Dahil sa galit sa gayong kayabangan mula sa tao, sumigaw si Thesselos at nagsimulang ituon ang lahat ng kanyang mapanirang mahiwagang kapangyarihan. Dahil doon, isang malaki at kumikinang na Magic Transmutation Circle ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, handang pakawalan ang kanyang nakamamatay na atake. Napansin ni Ferdy na ang kanyang karibal ay pabago-bagong pinupukaw ang kanyang mga damdamin upang palakihin ang kanyang kapangyarihan. Kinilala niya ito bilang isa pang humahawak ng pulang bilog. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang tatlong pulang projectiles ni Ferdy ay nagpaputok ng mataas ang bilis, tumawid sa buong distansya ng arena. Namulat ang mga mata ni Thesselos sa lubos na pagkagulat at takot nang mapansin niya ang hindi kapani-paniwalang bilis ng mga pag-ataking iyon na paparating sa kanyang direksyon. Habang kinokontrol ang enerhiya ng may matinding katumpakan, malamig na binalaan ni Ferdy na ang paghaharap na ito ay lubos ng napagpasyahan. Ang mga sinag ng pulang ilaw ay tumama sa gitna at tumusok sa nagtatanggol na spell ng kanyang kalaban, na bumabagtas ng may surgical precision. Bumagsak si Thesselos sa paghihinagpis nang makita na ang kanyang malakas na mahika ay sinisira bago pa man ito tuluyang may cast. Bigla niyang natanto na ang mga putok ng binata ay hindi kailanman nilayon na direktang tumama sa kanyang katawan. Nagulat ang kalaban nang mapansing ang binata ay nag-aim partikular sa mga mahihinang punto ng kanyang transmutation circle upang wasakin ito ng tuluyan. Siya ay itinulak pabalik ng shockwave ng mahiwagang pagkasira. Hindi makapaniwalang ang gayong tagumpay ay nagmula sa isang unang bilog na salamangkero. Sa lubos na pagpanik, kinilala niyang ang pagsira ng isang aktibong bilog ay isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas na teknik na hindi man lang niya kayang gawin. Ang kalaban ay bumagsak na ang kanyang kamay ay nakapatong sa batong sahig ng arena, na nanginginig at natatakpan ng mga labi ng kanyang nawasak na mana. Lumuhad siya, lubos na pagod at nanginginig, walang natitirang lakas upang ipagpatuloy ang labanan. Matapos maputol ang kanyang daloy ng mahika, pinagpawisan ng malamig at humihinga ng napakahirap, hindi makapaniwalang ibinulong ni Thesselos sa kanyang sarili na natalo siya sa laban. Lumapit si Ferdy sa tal-unang kalaban ng may mabagal at kalmadong hakbang at tahimik na tinanong kung sa wakas ay inaamin na niya ang pagkatalo. Itinaas ng lalaki ang kanyang tingin na puno ng luha at nauutal,
hindi makahanap ng mga salita sa harap ng gayong kahihiyan. Sa halip na sumigaw ng mga insulto, emosyonal niyang inihayag na sa kaibuturan, ang pinakahiling niya sa kanyang buhay ay ang maging mas malakas na mandirigma. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa lupa at opisyal na inamin ang kanyang lubos na pagkatalo, ginagarantiya na gagawin niya ang lahat upang makamit ang tunay na kapangyarihan. Bulong-bulungan ang mga maharlika, nagulat sa pagkatalo ng ika-4 na bilog, ngunit nagbanta si Rory na bubunutin ang mga mata ng sinumang magdududa sa malinis na tagumpay ni Ferdy. Niyugyog ni Thesselos ang kamay ng binata nang may labis na paggalang, pinuri ang kanyang husay at ipinagdiwang na ang puwersang militar ng silangan ay nasa mabuting mga kamay. Masayang tumawa ang lalaki nang makita ang kanyang halaga na kinilala ng isang taong napakalakas, ipinagdiwang na ang kanyang pagkatanggal sa kabisera ay naging isang malaking biyaya. Nahanap ni Ferdy na kakaiba ang pagbanggit sa kabisera at tinanong ang kanyang pangalan, narinig na ang salamangkero ay nagngangalang Thesselos Walter. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kalaban, ang batang Archimago ay may naalala at nag-iisip na ibinulong na sa wakas ay naalala na niya kung sino ito. Sa matinding tingin, nakapagtatakang inihayag ni Ferdy kay Thesselos na sa kanyang ibang buhay, siya ang kanyang dakilang benefactor. Lubos na naguluhan ng lalaki sa paghahayag na iyon, ngunit naputol ng marahang hinawakan ng binata ang gitna ng kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang daliri. Sa seryoso at nakatutok na tingin, itinuro ni Ferdy ang kanyang daliri at muling ibinulong ang utos na paputukan ang kanyang mana shot spell. Si Thesselos ay tinamaan ng point blank ng dumagundong na impact ng mahika, itinapon pabalik ng napakalakas na hampas ni Ferdy. Ang mga maharlikang nanunood sa tunggalian ay nagyelos sa takot na nakabuka ang kanilang mga bibig sa nakakagulat na eksena. Si Thesselos ay bumagsak na walang buhay at duguan sa sahig ng arena habang ang binata ay nakatingin sa kanya mula sa itaas ng may lubos na lamig. Naisip niyang hindi niya siya maaaring hayaan na mabuhay dahil sa hinaharap, ang lalaki ay magdudulot ng napakalaking kalungkutan sa kanyang magiging asawa sa ilalim ng lubos na katahimikan ng arena.